Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Narito ang detalyadong paliwanag tungkol sa 7 taong magkakaroon ng silong sa lilim ng Arsh, trono ng Allah sa araw ng paghuhukom ayon sa isang kilalang hadith. Kwento ng 7 taong makakasilong sa lilim ng Allah sa araw ng paghuhukom kung saan ang init ng araw ay napakatindi at walang ibang lilim, kundi ang lilim ng Arsh ng Allah. Mayroong 7 uri ng tao na pagkakalooban ng Allah ng kanyang lilim. Ang pagiging kabilang sa kanila ay tanda ng napakalaking biyaya at awa ng Allah. Ang hadith tungkol dito ay matatagpuan sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Hadith, Prophet Muhammad said, "There are 7 whom Allah will shade with His shade on the day when there will be no shade but His. 1. A just leader, al-Imam al-Adil, ang leader na namumuno ng may katarungan at ayon sa kalooban ng Allah. 2. A youth who grew up in the worship of Allah, ang kabataang lumaki sa pagsunod at pagsamba sa Allah. 3. A person whose heart is attached to the mosques, ang taong mahalang masjid at laging nagdarasal dito. 4. 2 people who love each other for the sake of Allah, meeting and parting on that basis. 2 tao na nagmamahalan para sa Allah, at ang kanilang pagkakaibigan ay walang halong pansariling interes. 5. A man who is called by a woman of beauty and position to commit sin, but he says, I fear Allah, ang taong tumanggi sa tukso ng kasalanan dahil sa takot niya sa Allah. 6. A person who gives in charity, so secretly that his left hand does not know what his right hand gives. Ang taong nagbibigay ng kawanggawa ng palihim at walang pagpapakita. 7. A person who remembers Allah in private and his eyes overflow with tears. Ang taong nag-aalala at lumuluha dahil sa takot at pagmamahal sa Allah. Source, Sahih al-Bukhari, Hadith number 562, Sahih Muslim, Hadith number 31. Mga aral mula sa Hadith, sa katarungan at pagiging responsableng leader. Mahalaga ang pagiging patas at makatarungan, lalo na sa mga taong may kapangyarihan. Sa kabataan at pagsamba, ang kabataang malapit sa Allah ay may espesyal na lugar sa kanyang awa. 3. Kahalagahan ng masjid. Ang pagmamahal sa masjid ay nagpapakita ng pagmamahal sa pananampalataya. 4. Pagmamahalan para sa Allah. Ang tunay na pagmamahal ay para sa kapakanan ng Allah, hindi para sa pansariling interes. 5. Pag-iwas sa kasalanan. Ang takot sa Allah ay nagbibigay ng lakas para labanan ng tukso. 6. Pagkawanggawa. Ang pagpapakumbaba sa pagbibigay ng kawanggawa ay ipinapakita ang pagiging sinsero sa Allah. 7. Pag-alala sa Allah. Yung mga laluhang taos-pusong pag-aalala sa Allah ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya. Mga surah na kaugnay. Bagamat walang direktang surah na tumutukoy sa 7 taong ito, maraming talata sa Quran ang nagtuturo ng mga kaugnay na aral ayon katarungan. O you who have believed, be persistently standing firm in justice. Witnesses for Allah. Surah An-Nisa 4:35. Sa kabataan at pagsamba. Indeed, they were youths who believed in their Lord, and we increased them in guidance. Surah Al-Kahf 11. 3. Pag-aalala sa Allah. Those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and give thought to the creation of the heavens and the earth. Surah Ali Imran 3:1. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. May I know where country are you from, so I can mention your name to my next video? Inshallah. Jazakallahu khairan for watching. It's me, Legendary. Wassalam.